pag-usapan natin ng isang malungkot na pangyayari na kung ang isang vlogger lantaran niyang pinagmumura ang leader ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo. Maraming binitawang salitang hindi magandang pakinggan itong vlogger na ito. Epifanio Labrador ang pangalan ng vlogger. So, parinig ko sa inyo ang vlog ni Jason Eliazar TV. At bibigyan natin ng reaksyon. Bakit may mga ganitong vlogger? Payo ko lang sa mga kapatiran sa INC. Kuminahon lang po kayo, maging kalmado lang po kayo. Dahil ito papakita natin sa inyo ay isang napakatinding bagay na binitawan nitong isang vlogger na to. Ito nakikita nyo sa screen na to, no? Ang pangalan niya, Epifanio Labrador. Pinagmumura, mga kababayan, ang leader ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Eduardo Manalo. At hindi lang pagmumura ang ginawa sa leader ng INC. Pinagbanaan pa ito, mga kababayan. At hindi lang yung leader ng INC ang kanyang pinagmumura, no? At pinaratangan ng kung ano-ano. Kung hindi, lahat kayo na nasa INC, lahat daw ng miyembro ng mga INC. Ito, i-play ko na, mga kababayan. Huminahon lang po kayo. Huwag po niyong padaanin sa emosyon, no? Although, hindi ko magagaranti na kaya niyong gawin yan. Pero, panoorin po ninyo at pag-usapan natin mamaya kung ano ang pwedeng gawin dito sa tao na to, mga kababayan. Pakinggan niyo po yung kanyang kawalangyaan. Bakit may mga ganitong vlogger, ano? Sumusobra na yung sinabi na freedom of expression, na hindi naman ganyan. Kay sino tong ng Iglesia ni Cristo? Si Eduardo, isang magandang putang ina mo ka. Eduardo Manalo, mukhang pera ka talaga, demonyo ka. Ilang bilyon ang binigay sa'yo? Tarantado ka. Ni Cristo, puro putang ina mo ka, Eduardo Manalo. Kiki ka ng ina mo. Tanong ko sa'yo, Eduardo Manalo, magkano at ilang bilyon ang binigay sa'yo ng mga Duterte? Di puta ka. Wala akong pakialam sa inyo kahit 1 trilyon pa kayo mga taga-Iglesia ni Cristo. Sa puntong ito, hindi nyo matatakot si Epifanio Labrador. Mga punggong kayo, mga diputa. Kaya ikaw, Manalo, yung itsura mo na parang mongoloid kang demonyo ka, sinasabihan kita umayos ka. Hindi porkit leader ka ng Iglesia ni Cristo. Untog ko yung ulo mo Yan, untog. Nang Iglesia ni Cristo, talagang mga kriminal yung mga kaya nga lalakas ng loob ng mga yan Kalukuhan talaga ng Iglesia ni Manalo. Pera lang pala katapat ninyo mga yawa kayo dyan. Mas ang gaganda ng suot ninyo. Sandali yung nabanggit niyang kriminal. Ako, personal experience ko ito. Marami akong kamag-anak, kaibigan, na members ng Iglesia ni Cristo. At masasabi ko, basta INC member are law-abiding, productive citizen. Yun ang aking experience. Kasi hindi ka magtatagal sa INC pag pasaway ka, buluyagon kung sa Bisaya. Matitiwalag ka I don't know kung saan nanggagaling ang hugot ng vlogger na ito na inaakusahan niya si Ka Eduardo Manalo na tumanggap ng bilyon-bilyon sa mga Duterte. Nako. I'm sure. Ako nga, medyo nag-iinit na ang damdamin ko Hindi ako member ng Iglesia ni Cristo. Kaya lang, marami akong kaibigan. At iginagalang ko ang INC as a religion and ang mga members. Wala akong masabi. Tapos ganitong maririnig mo, nako, hindi nga talaga maiwasan yung bugso ng damdamin. Kaya tama itong advice ni
Jason Eliasar TV na huminahon lang muna tayo. Nyo, akala nyo mga santo kayo, mga demonyo kayo? Gago talaga tong iglesia ni Manalo na to. Di puta kayo. Mga putang ina ninyo ng mga gago na mga iglesia ni Manalo. Pero kung tatanungin nyo ko, kung tinitira ko ba dito, yung leader ng iglesia ni Cristo, yes, dahil gago. Dahil si Raulo. Gunggong ka, leader ka. Kung hindi lang namin alam na kaya lang naman kayo lumalago ng ganyan dahil pinipilit din yung mga member na mag-abuloy. Pag hindi nag-aabuloy, titiwalang din yung mga tiputa kayo. Pala ninyo ha. O, kanina ba nakapangalan yung mga ano yan? Mga property. Si isang tao lang. Sira ulo kayo. Kaya mga kababayan ko, isa po sa ating Okay. Yung pag-aabuloy, pinipilit, tinatakot, I beg to disagree. Kasi yung offering sa simbahan, it should come from the heart. At hindi ako naniniwala na napipilitan ang mga members ng Iglesia ni Cristo na magbigay ng offering. Hindi abuloy ang tawag niyan, offering. Tithes and offering. At kahit kami sa aming pamilya, willingly, with a grateful heart, voluntarily, nagbibigay kami ng tithes and offering. I don't know kung saan nanggagaling ang hugot ng vlogger na ito na sinabi niya, napipilitan daw ang mga INC na magbigay ng, again, hindi abuloy, tithes and offerings ang tawag niyan. Masaulitin ko ay ang iglesia ni Manalo. Ha? Yan, narinig nyo mga kababayan. No? Mga membro ng kapatiran sa INC. Narinig nyo itong kawalang yaan itong walang iyang ito, no, mga kababayan. Grabe kung magsalita ito, no? Walang karespeto. No? Mga kababayan, pag-uusapan natin kung ano pwedeng gawin dito sa tao na ito, mga kababayan. Hindi na siya natatakot sa INC, no? Hindi siya natatakot. Tingnan natin kung hindi ka natatakot sa INC. Okay, so, ano kaya ang reaction ng INC leadership sa pahayag na ito ng isang vlogger? First time ko lang marinig Epifanio Labrador. I-search ko pa mamaya kung ano yung channel niya. Sandali ha. Subukan nating i-search. Kasi nabigla ko. Pagdaan sa aking wall, tapos ganyan na minumura ang leader ng INC. Si Juan Ponce Enrile nga medyo nag-comment lang siya ng hindi maganda. Binabatikos niya yung INC rally. Nako, rumesback ang INC members and even non-INC members. Binabatikos si ex-Senator Juan Ponce Enrile. Ngayon, nagpapaliwanag na ginagalang daw niya ang INC. So, sandali paano natin So, anong kaso? I-comment nyo ko, no? Very damaging yung mga sinasabi niya. Tiyak, ito, may papupuntahan ang vlogger na ito. Kung papatulan siya ng INC. Epifanio. Yan, Labrador. Meron nga. So, 160 subscribers na siya. So, hindi pa masyadong So, anyway, nasa leadership na ng INC kung kakasuhan nila. Kahit hindi tayo abogado, nakikita ko na pwedeng kasuhan. Libel ba o defamation? Tingnan natin kung but knowing INC, there's a possibility na pabayaan na lang nila. Kasi lalo lang sisikat itong vlogger na ito pagpapatulan siya ng INC leadership. Ano na lang, hindi nyo ka-level. Mga INC members, INC leadership, hindi nyo ka-level ang vlogger na ito.
Baka mas mabuti pa, kibit balikat nyo na lang, pabayaan nyo na lang. Baka nagpapapansin lang ang vlogger na ito. Basta ako, saludo ako, may salute and admiration sa INC as a religious group and sa mga INC members na sa aking experience are all productive members of society, law-abiding. Kaya no problem sa INC para sa akin.